na super diva. Sa kanyang performance, ginamit niya ang mga parody ng sikat na TikTok sound para banata ng Jet Ski Promise. Binanggit ang mga DDS at nagtapos pa sa isang impersonation ng dating Pangulo. Hindi ito pinalampas ng ilang taga Davao. Sa isang post, mariin ang panawagan. Agad itong umani ng suporta mula sa mga taga-suporta ng pamilyang Duterte. Hindi, nakakatawa lang si Vice Ganda. Yan, tatlong tsaka na yan. Sus Mariosep naman, mga kachika. Kung kami ay tatlong tsaka, ano ka naman ngayon? Di ba? Tsaka kami? Eh, ikaw, ano ba itsura mo noon at tsaka ngayon? Di ba tsaka kika ka talaga? Two BFAR vessels in Bajo de Masinloc were just water cannon today. Yeah. Dalawang BFAR vessel water cannon ngayong araw. August 11, 2025. Kita nyo ha. Kakatapos lang ng press conference niya, tinanong siya nito ng isang reporter. Ano kaya ang malalaman at ang kasagutan ngayon? I think if there is a war over Taiwan, we will be in drone. Ayan na. Kita nyo? Tayo sa ayatos natin. Kicking and screaming. Bakit? Hindi tayo madadamay doon. Kung tama naman. Hindi tayo madadamay. Ngayon pa lang solusyon na. Not a plan. I hope it doesn't happen. I hope it doesn't. But if it does, we have to plan for it already. And that's what I was talking about. How do we get our people out? How do we protect kung magkagulo, gera na nga dito. Malapit na sa atin. Anong gagawin natin? Anong gagawin? Sige nga, anong gagawin? Yes. Magandang hapon muli sa ating makakasama. Happy na ba kayo? Nakabawi na tayo mga kasama. Magbunyi! Persona non grata ang dapat sa'yo. Tikbalang. Oo, yan ang mga balita ngayon. Nakabawi kagad tayo mga kasama. Dahil sa ginawa mo, cheers! Hindi ka ngayon makakapunta ng Davao. Buti nga sa'yo. Tikbalang. Eto na. Shoutout muna tayo at doon sa mga nakakabasa. Nagpapasalamat sila at na-shoutout natin sila. So tuloy-tuloy tayo sa shoutout segment natin. Good morning, Kuya Gus, watching from Riyadh. Sabi ni Mona Lisa, ayun na. Ang haba. Hindi natin makita, no? Mona Lisa, ayun na. Yun. And then kay, kay Rosana Vanyes, ayan, watching from Saudi Arabia. Shoutout po. At kay Glory Hoffman, kay Ma'am Glory, mula Germany. Shoutout po, ma'am. Ingat-ingat po, Ingat-ingat. At dito mula kay Leonard Brosas, sa taga-Japan, shoutout kay Sir Leonard ni Tori Japan. Ingat kayo dyan, shoutout po marami tayong isi-shoutout. Ma'am Rosie Brillo, shoutout mula sa Bahrain, yan. Ingat-ingat sa Bahrain. Binayaran daw ito si Tikbalang. Ayun. Yan, nakakainis, no? At yung followers niya, bumitaw na. Buti nga. Sabi dito, kay Vernice, watching from Davao. Yun, mga taga-Davao. Shoutout po, Ma'am Vernice. At sa mga taga-Davao, mula kay Nejo Morante, watching from Canada. Shoutout po, ma'am. Tandaan, mabilis ang karma. Persona non grata. DDS supporter kay Mami Merly. Yan, salamat po. Shoutout po, Mami Merly. Lumakas tuloy ang bida ang saya. Mawawala ng endorse. Hindi natin alam kung babawiin yung nasira ang pangalan siguro, mula kay Ma'am Fernan. Shoutout po, Ma'am Fernan. Sino pa ba? Ito pa. From kay Tito Ding, California. Shoutout po, Tito Ding from California. Shoutout from Zivan Salud from Caravan de Oro City. Caravan. Yan, shoutout po Albino Abarquez. Shoutout po ng bonggang-bongga.
Mula kay Raymond from Bacolod, ayan, shoutout po. Kay Marcela Carasawa, yan, shoutout po from Japan. Ingat-ingat po. Kay Nancy Kudal, watching from California. Ingat-ingat po. Shoutout po ng bonggang-bongga. Marami ho ang nag-boycott. Hindi lang natin alam doon sa mga ini-endorso o yung mga nagpa-endorso dito. Baka siguro mag-alisa na. Kasi sira na ho ang pangalan. Ma'am Emily Baharias, watching from Cebu, ha? Shoutout po, ma'am. Gina Parinya, shoutout po, ma'am, ha? Watching from Zamboanga, Sibugay, Rolito Surban, shoutout po. Mula kay Monica David, from Clark City, shoutout po, ingat-ingat po. Mula kay Harwin Livo, watching from UAE. Ito na, simulan natin. Meron pa, pahabol. Isang pahabol na lang. Marilyn Yap from Cebu. Shoutout po. Simulan na natin, ha? Ang bakbakan. Mamaya, meron naman pronouncement ito si Bungit-ngit. Hindi mo alam kung saan na naman hinugot. Nakakawindang talaga. Oo, meron kasing balita ngayon. Kasalukuyan lang, ha? Naganap. Siguro, wala pang 5 oras na nakalipas. Binomba na naman ng tubig ang ating kaso ang problema, ang paliwanag ng mama hindi magugustuhan. Hindi mo magugustuhan. Kaya panood ka sa dulo ng ating video. Tapusin nyo lang at ang hiling ko lang ho, pag natapos nyo yung video natin, i-like and share nyo. At bibigyan ko kayo mamaya-maya ng hashtag key. Kung alam ko talaga kung paano ko malaman kung natapos yung video. Simulan natin to. At dahil sa ginawa niyang panghahamak, ginawang katatawanan ng dating Pangulong Duterte sa kanyang naging concert mula sa 20 million followers na nalagasan ng 1 million. At bilang isa sa mga prominenteng endorsers ng American fast food giant na McDonald's sa Pilipinas, nadamay na rin ang kumpanya sa issue. Balak ng i-boycott ng netizens ang McDonald's. Yan ang sinasabi natin ni Vice Ganda. Kita mo, nadamay ngayon. Nadamay yung mga ini-endorse. Bakit? Hindi kasi nag-iisip Pero meron yung balita, o kaya naman pala daw ginagawa, kasi daw nalalaos. Nalalaos na raw. Sabi dito sa video. Kaya abangan nyo kung sino yung mga babanat sa kanya. At galit na rin sa kanya. Actually, yung 1 milyon na yan, mahirap i-hit yan kung uwa ka ng taga-subaybay. Pero, wala pang 1 oras lustay. Kita nyo kung gaano kamahal ng mga Pilipino si Tatay Digong. Hindi pa yan. Hindi pa napapanood yung issue mo, yung iba. Kasi tulog pa. Baka mamaya pag napanood, lahat yan magsialisan sa'yo. Hindi lang naman ikaw ang komedyante. May mas magagaling pa sa'yo. Ngayon, kung sisirain mo ang pangalan mo dahil lang sa nakikisaw-saw ka, di umano, wag. Wala tapos na ganun na yun Mababalik ba yun? Di na. Tuloy mo na yan. Video fantastic, damay din. Pero ang mas malala ay ang panawagang ideklara si Vice Ganda bilang persona non grata sa Davao. Umiinit sa social media ang panawagan na ideklarang persona non grata ang komedyanteng si Vice Ganda matapos magbitiw ng patama at ginawang katatawanan ang dating Pangulong Duterte sa kanyang unang gabi ng kanyang concert na Super Diva. Sa kanyang performance, ginamit niya ang mga parody ng sikat na TikTok sound para banata ng Jet Ski Promise. Binanggit ang mga DDS at nagtapos pa sa isang impersonation ng dating Pangulo. Hindi ito pinalampas ng ilang taga Davao. Sa isang post, mariin ang panawagan. Agad itong umani ng suporta mula sa mga taga-suporta ng pamilyang Duterte na naniniwalang walang lugar sa Davao para sa pambabastos sa kanilang dating alkalde at Pangulo. Para sa kanila, malinaw na lampas na sa biro ang ginawa ni Vice Ganda. A resolution declaring Jose Marie Visceral, aka Vice Ganda, as persona non grata in Davao City. Whereas a Super Divas concert featuring Vice Ganda, Regine Velasquez, and other performers was held
at the jam-packed Smart Arena Coliseum on August 8 and 9, 2025, whereas such public remarks included mocking former President and Mayor Rodrigo Duterte, making light of the jet ski statement regarding the West Philippine Sea, imprisonment at the Hague International Criminal Court, and mockery of die-hard Duterte supporters. Ang bilis no? Digital ang karma. Diba? Yan ang sinasabi. Basta pag Duterte ang babatikusin nyo at kakalabanin nyo, mawawalan kayo ng supporter. Totoo naman yan. Hindi naman biro talaga. Yung sakripisyo kasi ni Tatay Digong noon, pinagtawanan na ito ni... Ang pangalan nito? Jose Marie? Anak ng tipaklong. Ganda-ganda ng pangalan mo. Sinira mo. Anong gusto mo? Kasi ang tawag kasi dito, mocking. So, yung mocking niya, hindi ho nakakatuwa. Ilan ang nagawala sa'yo? 1 milyon, mahigit. Hihigit pa yan. Huwag mo tigilan si Tatay Digong. Hihigit. Oo, huwag mo tigilan. Baka kasi magkano. Dahil lang sa pagpapatawa mo. Hindi natin alam Alamin natin dito. Sino may sabi niyan? Bakit daw kasi biglang umeksena? Bakit ba? Eto. Ang tawag niya, di ba? Hindi, nakakatawa lang si Vice Ganda. Yan, 3 tsaka na yan. Sus Mariosep naman, mga kachika. Kung kami ay 3 tsaka, ano ka naman ngayon? Di ba? Tsaka kami? Ikaw, ano ba itsura mo noon at tsaka ngayon? Di ba tsaka kika ka talaga? Di ba naman? Nakakatawa ka talaga. Yan, galit na rin ang babae. Galit na rin. Ito pa. Nung kanilang concert ni Regine Velasquez, kawawa naman si Regma, dadamay pa. Meron din ako na At saka meron pa ako nakita sa Facebook na niya, merong bumili na binibenta niya na kasi hindi siya pupunta. Kasi ang sabi raw, yung bumili ng ticket na hindi na pupunta, ang sabi raw, ay araw-araw naman nakabalandra sa Showtime. Ano pa bago na ipakikita niya? Pare-pareho lang, parang same banana. Kaya naman pala, mahina ang benta. Kaya doon sila bumenta. Sa pagpapatawa kunwari, nga lang, talagang hindi mo mapipigilan ng sambayan ng Pilipino Dahil alam nyo naman na nangyayari. Awang-awa na ho ang sambayan ng Pilipino kay Tatay Digong sa dahig tapos gagawin mong katawa-tawa. Naman. Paano kung ikaw ang batikusin ngayon? Nararamdaman mo na yung hate ng sambayan ng Pilipino. Hindi 1, hindi 2, hindi 5. Milyon ang nagalit sa'yo. Paano mo nasabi, Kuya Goods? Tingnan mo yung followers, nalagas na 1 milyon. Yung iba kasi hindi marunong mag-unfollow. Kaya nandun pa rin siya. Andun pa rin yung iba. Pero kung marunong yon, sigurado, ubos yan. Baka yung pinagputahan niya na pag-iipon ng ilang taon, mawala sa isang iglap. Kita mo 1 milyon, halos saglit lang bago naubos. Ganon. Next time, tanda na yun sa'yo Hindi lahat na nakakatawa, maganda. Hindi lahat na nakakatawa, okay. Mag-isip-isip din kung tama ba. Pinagmamalaki, sikat ando na tayo. Pero comedy ang usapan na. Comedy. Sa tingin mo, yung comedy na ginawa mo, matutuwa yung sambayan ng Pilipino? Nangyari. Pinagtawanan ka, pinagpiestahan ka ngayon. Eto na, bakbaka na. Ano yung sinabi? Kasi meron ho nangyari kanina. Papakita ko sa inyo. Ano ito? Uulitin ko Ano iyan? Nangyari yan kaninang umaga. Nangyari yan. Ngayon, nagkaroon ng press conference, ayon dito sa video 2 hours ago, tinanong ng isang, alam nyo yung reporter na ito, trending din ito sa dahig. Trending din ito Nagtanong ito, yung reporter na ito. Dito, dinirekta niya, sino? Yung nakaupo ngayon. Ano ang kanyang katanungan? At ano ang sagot ng nakaupo? Philippines will be drawn and drag
Tama ba yan? Kicking and screaming if war erupt over Taiwan. Wow naman. Si Tatay Digong nga hindi yan iniisip eh. Ayaw nga niya ng mga ganyang bagay. Alam nyo, kung kayo ay gusto nyo ng ganyang bagay, huwag nyo isasama ang sambayang Pilipino. Hindi kami papatol dyan. Kung kayo gusto nyo yan, huwag nyo kaming isama. Masarap mamuhay na walang kalaban. Masarap mamuhay na wala kang iisiping mangyayari na nangyari sa mga ibang bansa. Israel saka Iran. Ayaw namin nun. Kung gusto nyo yun, kayo na lang. Hindi nyo naman kami pasahod eh. Diba? Tapos kami isusubo nyo dyan kung sakaling magkaroon ng ganyan. Mag-isip nga kayo. Ang lakas nyong Tatay Digong nga, wala nga ganyang bagay. Wala. Ni isang tensyon na nangyari, wala sa panunungkulan ni Tatay Digong. Bakit ngayon? Puro magmula 2022 hanggang ngayon andyan pa rin. Paulit-ulit na lang yung ganyang bagay. Tapos hingi kayo sa klolo, pupunta kayo ng ibang bansa, hingi kayo, kaya kakatigan kayo ng wow naman. Tuloy natin to. This is a breaking story, Mr. President. Two BFAR vessels in Bajo de Masinloc were just water cannon today. Yeah. 2 BFAR vessel water cannon ngayong araw. August 11, 2025. Kita nyo ha. Kakatapos lang ng press conference niya, tinanong siya nito ng isang reporter. Ano kaya ang malalaman at ang kasagutan ngayon? And there's a heavy flotilla of Chinese vessels, more than our vessels from the PCG and BFAR. They have around 30 vessels and we have 10, so we are outnumbered, obviously. Merong 30 vessel ang China. Meron lang tayo 10. Meron pa bang dadami? Sa tingin nyo, i-analyze na lang natin. Ilang milyon meron ang China? Ilang milyon meron ang Pilipino? Doon pa lang, wala na. Ilang milyong military meron ng China? Ilang milyong military meron ng Pilipinas? Wala na. Ilang libo meron silang makinarya? Aircraft, tangke, kung ano man. Tayo, sige nga, isip naman. Hindi naman pagkaduwag ang tawag dun. No? Tsaka yung isa ping West Philippine Sea na yan, Diyos mio marimar, tagal ng panahon na yan. Tagal na po. Ha? Matagal na. Baka panahon pa ni Kopong-Kopong. Tuloy. What immediate actions will the administration take? Pakinggan nyo What immediate action ang gagawin ng gobyerno? Specifically for this particular incident, and how will you respond, sir, to China's complaint regarding your recent statement in India, in your state visit to India? Let's take the second part of your question first. I don't know what they're talking about. Playing with fire? I was just stating facts. Yun na lang lagi. Hindi ko alam. Anong gagawin natin? Panahon pa lang ng bagyo nun, baha. Hindi ko alam. Anong gagawin natin? Tapos ito pa, makakarinig ka ng gantong sitwasyon. Diyos mio marimar naman. Uulitin ko ang sinabi. I don't know what they're talking about. Playing with fire? I was just stating facts. We do not want to go to war. Sino may gusto? Sige nga. Kayo ho, ito lang sasabihin natin, huwag kayo kasing punta ng mga ibang bansa. At doon kayo, alam nyo na mayroong problema eh. Lalo na, ganito na lang gawin nyo. Kung gusto nyo makatulong sa ating kababayan, kung halimbawa maipit ang ating kababayan sa Taiwan, ngayon pa lang kumilos na kayo. Immediate repatriation na. Huwag nyo nang iintayin. Alam nyo, meron ng banta si China doon sa Taiwan eh. Mas parang, hindi ko alam, invasion o kukunin ni China yung Taiwan dahil kiniklaim nila na sa kanila raw yung Taiwan. Ngayon pa lang, meron na silang hindi magandang pag-uusap. Kung gusto nyo, para hindi kayo maipit dyan at labas kayo sa usapin, kunin nyo na ngayon yung ating kababayan sa Taiwan. Yun lang. Tapos na. Wala na kayong ibang gagawin. Diba? Meron pa silang pahayag dito. Ano yun? But I think if there is a war over Taiwan, we will be in drone. Ayan na. Kita nyo? Tayo sa ayatos natin. Kicking and screaming. Bakit? Hindi tayo madadamay doon. Kung tama naman.
Hindi tayo madadamay. Ngayon pa lang solusyon na. Pero yung mga gantong paliwanag, Dismiyo Marimar, ibang klase din mag-isip. Ano? Oo. Ulitin natin na. Drone. Hihilain tayo sa ayaw at gusto natin. Kicking and screaming. We will be... Hindi tayo madadamay kung ngayon pa lang kumikilos na. 'Di ba? Agaya ngayon, meron ng pag-uusap na ganyan. 24/7 magpadala na kayo doon ng charter o kaya yung ng gobyerno, si 130, kunin nyo na. Wala nang problema. Tapos na ang usapan. Bahala na sila doon. Pero yung ganyan, drone and drag, wow. Hindi kami sasali dyan. Ayaw namin yan. Kayo-kayo na lang. Yung mga pasahod nyo, na matatapang, yung masahod sa inyo, yung matatapang, hindi nyo masasabi yan. Kung gusto nga namin, tahimik lang eh. Tahimik na pamumuhay na walang gantong usapin eh. Nung panahon man ni Tatay Digong, may ganto bang usapin? Wala. Walang ganto. Never nangyari itong mga gantong bagay. 'Di ba? Sa totoo, tahimik ang gusto ng Pilipino. Talo tayo diyan. Talo. Kaya yung mga ganyang usapin, binibigyan ng lunas. Binibigyan ng solusyon. Tapos sasabihin mo, Dismiyo Marimar. Drawn and dragged into that mess. Whatever you do, come on, wag na tayong hope. I love this saying, hope is not a plan. I hope it doesn't happen. I hope it doesn't. But if it does, we have to plan for it already. And that's what I was talking about. How do we get our people out? How do we protect kung magkagulo, gera na nga dito. Malapit na sa atin. Anong gagawin natin? Anong gagawin? Sige nga, anong gagawin? Okay lang, normal lang yun. Pababayaan na lang natin. Kung sino pasok labas dito sa atin. Hindi naman pwede yun. So we'll have to do something. So inevitably, despite our fervent wish to avoid any confrontation with anybody anywhere, war over Taiwan will drag the Philippines kicking and screaming into the conflict. That is what I was trying to say. That's Mali. Mali! Wag naman sana mangyari. Dahil pag nagkaroon ng tension talaga, at may tension na eh. Actually, ang Taiwan at saka China eh. Meron na. So yung statement, hindi, ako para sa akin, opinion ko, reaction, hindi yun katanggap-tanggap para sa akin. Ayoko. Kung pwede nga lang, ngayon pa nga lang, di ba? Meron man kukup-kup, para lang makaiwas ka kung sakasakali, gagawin na natin. Kasi mahirap na lumusot dito. Hindi naman maliit din na bansa yung mga usapin dito. Kaya tigil-tigilan nyo na yung mga, nako. Kaya ngayon, nagkakaroon na ng problema. Ito yung talagang were. Marcos Tamba, were. Bagong pasabog ni SAS. Ito. Dito kayo magsabong dalawang magpinsan. Tigilan nyo na yung pakikialam sa ibang bansa. Kung ano man yung... Alam ni Bongbong yung ginagawa ng kanyang pinsan. Yep. At ng mga kongresista. Pero Attorney Trixie, napansin mo kung sino hindi niya kasama sa India. Major visit yan. Si First Lady? Hindi niya kasama? Sa India. Sinong hindi niya kasama sa India? Kahit sa US, sino hindi niya kasama? Naparating buntot-buntot sa kanya madalas pag sa mga travels. Sino bang parating kasama sa India? Nakakamo siyang vice president. Ibig sabihin, Ma'am Trixie at Ma'am SAS, itong dalawa ay meron ng hindi pag-uunawaan? Ano kaya ang katunayan? Tuloy natin para malaman natin mga kasama. FL, Anton, sino pa ba? Si Martin. Martin nga pala. Oo nga, no, kung kala mo vice president. Bakit hindi siya kasama sa India? Well, mahina sila kasi nga hawak ni Tambi si Tambilina. Oo. Sa leeg. Alam mo si Tambilina? Isa lang naman yung nagpapasok sa description ng dalawa. Sa private chat. Ayan, sa private chat. Okay.
Bagay na bagay si Tambelina. Di ba? Bahala na kayo ha. Yung mga nakikinig, bahala na kayo kung sino si Tambelina. Pero read between the lines. Even within criminal groups. Even within criminal groups, meron diyang dadating sa point na sasabihin ng isa, sobra na yan. Alam mo yun, na parang, we both know that we're both criminals, but sobra na yan, pre. Alam mo yung ganyang dynamic sa loob ng mga criminal gangs, di ba? Meron kasi, lahat kasi ng mga gangs, meron diyang moderate na, alam natin nagdanakaw tayo, pero huwag naman tayo masyadong garapal. Alam mo yun? So siguro, dumating na dun yung isa sa level na, ay, garapal na to masyado. Wala na akong naging project. Di ba? Wala na akong naging project. Nagbigay na lang ako ng ayuda, ganyan. Wala na. 3 years na lang ako. Can you imagine si BBM ngayon, sinasabi niya na lang ngayon, magiging successful siya, masasabi niya successful ang kanyang administrasyon kung ang bawat pamilya ay may makatapos ng college or vocational school. Na parang, nangyayari naman talaga sa buhay. Ano ba yan? Iba na kasi ang sleeping habits ko, so hindi ko na maintindihan kung ano. Oh my God, hello everyone. Ito na po ang ikalawang pagkabuhay ko. Pangatlo na. This is your third life. Oh my God. Attorney Trixie, nakakaloka to kasi how can they produce death certificate? Falsified yan. So whoever reported you can be liable for presenting a falsified documents, falsification of public records. Kasi tinignan ko kung ano yung mga steps para i-memorialize ang Facebook account. Ang kailangan is may valid request. Tapos kailangan mag-present ka ng dapat kapamilya immediate family. So, ano yun? Paano sila Unless may special arrangement. Kung hindi ako ano kaya yun kung totoong nag-away na itong dalawang magpinsan? Wala na talaga, no? Oo. Talagang problemang malala. Anong gagawin nila? Di magplastikan na lang silang dalawa. Tuloy natin itong pag-uusap. Nakakatakot kasi mga binibitawang salita dito patungkol dito sa usapin ng ng Taiwan saka China makakasama 'Di ba? Tuloy lang natin ha. Sanay na tayo dito. You know, it is not a one thing na there's no silver bullet na pag pinaputok mo solve lahat ang problema mo. What will happen here is we will continue to be present, we will continue to defend our territory, we will continue to exercise our sovereign rights. And despite any opposition from anyone, we will continue to do that, as we have done in the past 3 years. Now, we do not intensify our operations, we just respond. Hindi naman tayo aggressive Ano lang tayo, dumidepensa lang tayo. So that's the situation there. Unfortunately, we are, I think, for propaganda purposes, misinterpreted. But the Philippines is not. We are constant in our defense of the territory, of the state, of the population of the Republic of the Philippines. Ganun lang ang trabaho namin. Ganun lang ang aming gagawin. Wala tayong interes na pasukin kahit sino, na puntahan na kahit sino, sugurin kahit sino. Wala tayong ka-interest dyan. So sana nga yung ginagastos natin for defense and security, hindi na kailangan. Kung saan natin magagamit yan. We can use it for agri, for housing. We can use it for job creation. We can use it. But we have to do this because we're under threat. We are forced to do this. We do not want. Di ba? Sigurado raw madadamay tayo. Yan yung kanyang. Pero ang hirap din kasi mga kasama. Pag nadamay nga tayo ng gusto, wala tayong magagawa. Andyan na. Andyan na yan. Ang pinakamagandang gagawin mo na lang dyan, kung may pera ka,
agapan mo, makalipad ka kagad bago man magkaroon ng gantong usapin, yun. Sila, madali lang sila. Nasa kanilang mga, madali sila magdesisyon. Kasi sila mabilis makaalis. Kawawa yung mga Pilipino na haharapin kung sakasakali magkaroon ng kasi matapang ang nagbitaw na rin ng salita yung hindi ba lalaban niya kung hindi ang hirap, mga kasama. Hindi naman pagkaduwag yun. Hindi porkit duwag ka na. Hindi lahat ng matatapang, sinabing matatapang. Hindi porkit iiwas ka, duwag ka na. Ganun ba? Marami ka lang isasakripisyo. Pero maganda ang hangarin mo. Ganun lang yun, kasimple. Pero kung magtatapang-tapangan kayo, sabihin niyuyurakan ang soberanya, alamin nyo muna siguro kung ano at bakit nagkaganoon. Ano ba ang kwento doon? Sigurado daw, di umano, inabenta na. Kaya ganyan yung agresibo ng isang bansa na yan, nakunin. At saka kita nyo, napatayuan na nila ng mga infrastructure. Ibig sabihin, gumastos na sila sa haba ng panahon. Tapos kukwento lang kayo ng ganyan. Galit kayo dahil niyuyurakan. Ang soberanya. Alamin muna, huwag ganun. Napunta tuloy tayo sa... Kasi yung pangit ng statement, madadamay. Kawawa naman yung mga bata kung sakaling... Huwag naman sana. Gawa na lang ng paraan. Solusyon, hindi yung... kumabot ka sa video na natin ito, San man, panig ng bansa, lugar, Pilipinas o abroad, shoutout sa'yo ng bonggang-bongga. At yung, yung bumira kay Bibi Sara, ano nangyari sa'yo? Karma. Persona non grata. Buti nga sa'yo. Tikbaling. Hanggang sa muli, like and share. Bye-bye. Ang alam ko na ito, hashtag tikbalang. Para makita ko kung talagang tinapos yung video. Hashtag tikbalang, tapos shoutout ko kayo. Hanggang sa muli, bye-bye!